Pinag-uusapan ngayon sa social media ang issue na kinahaharap ni Manika o mas kilalang Queen Mani, kung saan nilahad ng kanyang ex-BFF na si Joanna ang baho nito sa social media. Labis na nasaktan si Manika sa mga nilahad na kasinungalingan ng kanyang kaibigan. Sa inilabas na video kagabi ni Manika ay nilahad nito ang katotohanan at labis nga raw siyang nasasaktan dahil umabot sila sa ganito ng kanyang kaibigan. Samantala, naglabas naman ng mga video at patunay ang ilang malalapit na kaibigan din ni Manika sa social media, kung saan nilahad nila ang tunay na ugali ng nasabing rapper. Narito ang kanilang mga pahayag. This is friends of Manika, or ang tinatawag ko my little sister. Kasi hindi ko alam, ang gusto kong ilinawin dito yung about sa LGBT. Kasi ako mismo, part of the LGBT, ako naman lagi inaaya ni Manika. Inaaya niya pa ako sa O-Bar. Sagot niya pa nga lahat. I'm not sure kung saan nanggagaling yung sinisiraan yung mga LGBTQ. Ako mismo, close friend ni Manika. And also with regards na pati sa yung sa Drag Race na kesyo sinisiraan, never heard of it. In my point of view though, I don't know. Pero ewan ko, hindi ko naramdaman na ganun yung ano ni Manika sa LGBT, kasi ako mismo, a part of it, hindi ko siya naramdaman. I mean, very warm si Manika sa akin. Sobrang alaga. Pagkalalabas kami, susunduin pa ako niyan from Cavite to here to Manila. Tapos tapos ng lakad namin, ihahatid pa ako sa bahay, sa sakyan, together with my friends. Diba? Kahit nga yung dalawa kong best friends wala namang masamang nasabi sa kanya. Kasi pagka may pangit na, ako mismo kasi pag may friends ako, hindi ko ilalapit sa iba kong friends kung alam ko hindi sila magkakasundo. May dalawa akong best friend, tapos ako confident ako na makilala nila si Manika, at si Manika confident din ako na makilala nila yung best friend, yung dalawa kong best friend. And so far wala naman nangyayaring mga alitan about LGBT to Manika. Okay naman kami. Nagka-bonding kami ng okay, walang masasabi. Ilang beses ko na rin naisama yung mga best friend ko kasama si Manika. Tapos si Manika, ilang beses ko na rin nakasama. Never ko naman siya naramdaman ng kahit anong kaplastikan so far. Pero ako, very trusted person ko naman si Manika. I mean, we're the kind of friends na hindi kami yung mayat-maya nag-uusap. Pero pagka nag-usap kami, alam mo parang walang gap na araw na nangyari. Parang kami sa mga best friend ko, hindi kami lagi nagkakamustahan yung araw-araw, ganyan. Pero walang nangyayaring kung anumang mga ganyan. Hindi ko lang magets kung saan nanggaling yung sa LGBT. Pero ako, as a friend of Manika, I could attest na we're okay as part of the LGBT, and as Manika's friend, wala naman ako masabi sa kanya kasi ako very maingat din ako sa tao. So sa mga fans ni Manika, kalma lang kayo. Tsaka sa mga galit kay Manika na bakla, kalma lang kayo guys. Tayo lang din andito. Siya pa mismo nag-aaya sa akin sa mga gala, sa mismo mga bakla pa, sa O-Bar pa, ganyan, sa Nectar dati, nakakasama ko yan. Pero wala naman ako naramdaman na ganyan. I don't know where it's coming from. Pero kalmahan nyo lang. Basta ako, tiwala naman ako sa friendship namin ni Manika. So kung kayo wag na kayong makisawsaw, wag na kayong mag-speculate ng mga nangyayari. Why don't we just be all happy, diba? Tsaka kung may problema tayo sa friends nyo or kung kanino man, wag nyo na i-approach nyo na yung tao. Yun yung best approach. Kausapin nyo yung tao, hindi nyo na kailangan ilabas or whatnot. Mas maganda yung ganun. Mas peaceful, mas napag-usapan na maayos, walang nadamay, walang ibang dinadamay or whatnot. Kasi ako, wala naman ako masasabi sa mga taong nagsalita. Nakasama ko sila, pero very brief moment lang. And okay naman sila. I don't know kung saan nanggaling itong mga to. So, sa mga friends ni Manika, kalma lang kayo guys.
hanggat maaari kung pwede maayos, ayusin. Mag-usap ng mas maayos, hindi yung ganito. Okay? Ako lang is gusto ko lang maano yun sa kay Manika. As for the LGBT, I don't see it that way. Ng mga video, mga posts ng mga kaibigan mo sa social media. Pero mas masakit para sa akin is yung makabasa ng mga comments about them. Kasi ang hirap magsalita Ang hirap magsalita lalo na sa mga tao na nagsasabi na pangit ugali ni Manika. Pangit siya makitungo sa mga tao, sa mga fans niya. Well, I'm very sorry pero kailangan ko yung basagin. Kasi si Manika, kilala ko yan. Matagal na. Sobrang tagal na. Way back pandemic. It was 2016, 2017. I think magkasama na kami niyan. Magkaibigan na kami. At masasabi ko lang talaga is totoong tao yan. Mabait yan. Kung anong pinapakita niya sa inyo, ganun yung nararamdaman niya. Kung anong yung nakikita niya sa camera, on and off, ganun siya. Kaya hindi ko alam kung saan nanggaling yung pangit ang ugali niya. Siguro na misunderstood lang siya. Alam mo yun, hindi lang natin maintindihan. Siguro may pinagdadaanan, may gusto siya. Kasi once kasi na may goal yan si Manika, may gusto yan. Magpo-focus yan. Straight talaga yan. Hindi mo siya mapipigilan. Lalo na pag may gusto siya at gusto niyang maabot, hindi yan papayag na siya lang mag-isa. Gusto niya kayo lahat. Lahat kayo magkaibigan kasama niya sa bahay. Or kahit di nga kayo magkasama sa bahay. Pagkakilala niya, mahal niya, gusto niya kasama niya sa pag-angat. Ganun ang ugali niyan. So, gusto ko lang sabihin sa inyo kung paano yung friendship namin yan. As in, sobrang bait yan sa akin na wala akong may sabi. Wala akong may bapatong masamang tinapay sa kanya. Kasi kung sa aming dalawa man lang, mas may ibapato pa yung masamang tinapay sa akin. Kasi lagi ko yan iniindyan. Lagi ko yan, alam mo yun, mas matindi pa nga akong magmura sa kanya. Mas matindi ko siya parang i-treat as pangat na kaibigan ako talaga for her. Kasi pag every time kailangan niya ako, hindi ko siya pinupuntahan. Tinatawagan ko lang siya. Hindi kami laging nagkakamustahan. Hindi kami laging nagvi-video. Hindi ako sumasama sa vlog niya. As in, never ako sumama sa vlog niya. Ever. Pag nakakasama man ako sa video niya, sobrang pilit niya na ako nun. As in, pinagbigyan ko na lang ng isang video lang, 2 video lang, ganun lang kami. At yun dun ako na ano sa kanya is, once sabihin ko sa kanya, babe, ayoko. Hindi ko kaya. I'm not confident. Nire-respeto niya yan. Ganun siya. So, pag napilit niya ako, yun, katuwaan na namin yun. Hindi yun dahil napilit niya ako at labag sa loob ko yun. Mabait yan si Manika. As in, nung time ng pandemic na bawal lumabas lahat, naka-quarantine lahat, yan ang isa lang. Yan lang ang isa at pinakaunang sumagot sa lahat ng na-message ko na sumalo sa akin agad. Kung alam nyo lang ang ginawa niyan sa akin, sumugod yan. Bawal lumabas, sumugod yan. Kung saan man ako, pinuntahan ako, sinundo ako. At tapos pati sa bahay niya, sa kondo niya, bawal pumasok at tinakas niya ako. Siya lang ang may lakas ng loob na gumawa nun para sa akin that time. And I'm so thankful na ginawa niya yun. At parang alam mo yun, hanggang ngayon nahihiya pa rin ako. Pero, hindi nanghingi sa akin ng kapalit yun. Hindi niya ako inano na sinusumbatan about that. Pinagtatawanan lang namin yun. And, minsan sa ugali niya, na nagmumura, as in, grabe magmura, or kahit ano pang sinasabi nilang pangit ang ugali, pangit towards yung ugali niya pag nakatalikod na sa fans niya, sa mga bata, sa mga ganun. Hindi tayo robot. Ako napapagod ako kahit hindi ako sikat. Napapagod ako ngumiti. Hindi ko kayang ngumiti palagi. Kahit sa trabaho ko man lang mag-e-event ako, pag at the end of the day pagod ako, hindi ko na kaya. What more na nagpa-perform ka, sobrang daming tao, kailangan mong ngitian lahat, kailangan mo pa-picture, hindi mo maisa-isa lahat. So, napapagod din yung tao. So, sana man lang kayo, fans, mga nagsusupport sa kanya,
maintindihan nyo yun. Kasi, kung kaya niya lang, why not? Pero, napapagod din yung tao. So, hindi niya yung sinasabi as masama sa inyo. Kasi lahat tayo talaga may masama tayong ugali, may masama tayong nasasabi palagi. Lahat tayo, kaya wag tayong magmalinis. Kasi kahit ako, meron ako nasasabi. As in, meron akong pangit na mga nasasabi sa ibang tao. Kaya yung pagdating din sa LGBTQ na sinasabing, hindi naman totoo sinasabi niyang ganyan, ganito, ganyan. Hindi ko naman alam kung ano pa dahil hindi pa kami nagkikita ni Manika ngayon ulit. Nagkakwentuhan lang kami, nagkatawagan lang kami. Pero nakita ko kasi paano siya mag-support. Pumunta kami ng O-Bar. Not para pumarty-party lang pala doon. Akala ko party-party lang kami. Pero hindi pala. Dahil pumunta siya doon just to support the LGBTQ. Ganon siya kabait. Ganon ang tingin ko sa kanya. Hindi ko siya tinitignan as parang santa or sinasamba ko siya dahil kaibigan ko siya, sikat siya. As in, wala. Wala akong pakialam sa fame niya. Wala akong pakialam sa pera niya. May pakialam ako sa friendship namin. Kaya ko to ginagawa. Hindi ko to ginagawa para sumikat. Hindi ko to ginagawa dahil, kung ginagawa ko to dahil gusto kong makisali, oh my God, ang dami kong friends na pwede kong gawan din ng issue, pwede akong sumali sa mga issue nila. Ang dami kong influencer vlogger na pwede kong gawan ng ganitong video. Pero ito, ginawa ko lang siya for the sake na malaman nyo, na makita nyo na may tao na naniniwala sa kanya na mabait talaga siya at nagsasabi talaga ng kung ano yung totoo. Kasi hindi ako nakikisama sa vlog niya, hindi ako kasama sa bahay nila, hindi ako sumasahod sa kanya, wala akong pera na kukuha sa kanya, wala akong mapapala sa kanya, sa totoo lang. Sa video na to, wala akong mapapala sa kanya, pero ginagawa ko to kasi gusto kong ipakita sa inyo na mabait yung tao na yan. Hindi natin dapat judge. And as pareho na din kay Joanna, mabait din yan. Nalihis lang siguro talaga to si Joanna. Hindi lang natin alam kung asaan to. No? Kailangan lang talaga nilang mag-usap. So, sa dalawa kong kaibigan, please lang, mag-usap kayo. Huwag natin dalhin to sa social media kasi hindi to makakatulong sa atin. Mahal ko kayong dalawa and hope to see you soon. Wouldn't be